Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, walang holiday ceasefire sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA, diin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. 7 Chinese nationals na aresto ng NBI sa isang scam hub sa Parañaque City. 37.5 million pesos budget sa marketing collaterals para sa 30th anniversary ng PhilHealth, ibinasura ng PhilHealth Board. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tumindig si Defense Secretary Gilbert Teodoro na walang mangyayaring holiday ceasefire ngayong taon sa pagitan ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines o CPP at ang armed wing nito na New People's Army o NPA. Giit ng kalihim, ang anumang uri ng ceasefire sa CPP, NPA, NDF ay ceasefire laban sa mga terorista at kriminal. Dagdag pa ni Teodoro, ang panukalang ceasefire ay isa lamang umanong last-ditch effort ng makakaliwang grupo para magkaroon sila ng relevance sa political system ng bansa. Nilinaw din ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa NPA kahit sa panahon ng holiday. Saad ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na nakatutok ang AFP sa seguridad ng bansa upang mapanatili ang mga nakamit nilang tagumpay laban sa insurhensiya. Matatandaan na una nang naglabas ng pahayag ang CPP-NPA na hindi ito magdedeklara ng holiday truce sa gobyerno ngayong taon sa gitna ng umano'y patuloy na pag-atake sa kanila. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang 7 Chinese national sa isang scam hub sa barangay Moonwalk, Parañaque City. Ayon sa NBI, agad silang nagsagawa ng operasyon matapos makatanggap ng isang report sa pagkakadakip ng isang kasambahay. Sa investigasyon, natuklas ang dating POGO workers ang mga suspect. Nalaman din na nagsasagawa sila ng iba't ibang mga scam tulad ng catfishing, credit card fraud, cryptocurrency schemes at peking investment. Nailigtas din sa operasyon ang dinakip na kasambahay. Kasalukuyang nahaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022, Cybercrime Prevention Act of 2012, Anti-Financial Account Scamming Act at Batas Kasambahay. Ibinasura ng Board of Directors ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang iminumungkahing 37.5 million pesos na allotment para sa marketing collaterals ng 30th anniversary ng naturang state insurer sa susunod na taon. Diin ni Health Secretary Ted Herbosa, nagbaba ng desisyon ng PhilHealth Board upang makatipid ng pondo ang gobyerno at matiyak na ang tamang alokasyon nito ay para sa mga benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth. Sa proposed 37.5 million peso marketing collaterals allotment, binabalak ng PhilHealth na bumili ng jackets, umbrellas, mesh stickers, anniversary and marketing shirts, tote bag, katsa bag at button pins para sa kanilang 30th anniversary. Nauna nang itinanggi ng PhilHealth na naglaan ito ng halos 138 million pesos para sa Christmas party nito. Kanilang nilinaw na ang budget ay para sa buong taon kabilang nationwide commemoration ng 30th anniversary nito sa 2025. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.